Sa simula ng pelikula, ipinakikilala sa atin ang isang binata na nagngangalang Bong. Si Bong ay napakagaling magluto, at siya ang pinakabatang chef sa Blue House na siyang opisyal na tirahan ng South Korean Prime Minister. Nang gabing iyon, nalaman ni Bong na ang kamera ay nagsasagawa ng hapunan para sa isang Chinese ambassador. Masyadong sensitibo ang ambassador sa tinik, kaya inutusan si Bong na maghanda ng masarap na isdang ulam na walang tinik. Sinunod ni Bong ang utos nila at agad na sinimulan ang paghahanda ng ulam. Pagsapit ng gabi, handa na ang hapunan at inihain ito sa ambassador ngunit nakalulungkot dahil sa sandaling kinain nito ang isda ay nakakuha siya ng kawit dito. Inilagay nito si Bong sa isang seryosong problema at hinalughog ng ilang gwardya ang mansyon para hanapin siya. Sa sumunod na eksena, isang pares ng mga pulis na nag-iimbestiga sa insidente ang dumating sa apartment ni Bong at kumatok sa kanyang pinto. Alam ni Bong na siya ay may kasalanan kaya sinubukan niyang tumakas sa terrace, habang sinusubukan ng mga opisyal ang kanilang makakaya upang mahuli siya. Sa proseso, sa kasamaang palad ay bumulusok si Bong sa isang swimming pool sa ibaba at tumama ang kanyang ulo sa sahig. Para sa ilang kadahilanan, siya ay patuloy na napupunta sa ilalim habang ang isang babae ay lumalangoy patungo sa kanya, at nagbigay ng isang halik sa kanyang mga labi. Nang magising siya ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang kakaibang kama at isang hindi kilalang silid. Naramdaman ni Bong na may mali at agad na humarap sa malapit na salamin. Nagulat siya sa kanyang sarili nang matuklasan niya na siya ay naging isang babae. Siya ay nag-iisip ng ilang segundo, ngunit napagtanto niya na posibleng ito ay isang panaginip dahil sa kanyang pagkabagsak. Naglakad si Bong palabas ng kwarto para alamin kung ano ang nangyayari. Ngunit nakakita siya ng maraming babae sa labas na nakayuko at tinutukoy siya bilang reyna. Dahil nagulat dito, tumakbo si Bong palabas ng gusali ngunit bigla siyang nanglamig nang hawakan niya ang kanyang pag-aari. Dito ay naunawaan niya na nawala ang kanyang saging. Siya ay natakot dito at sa una ay naniniwala na siya ay nakidnap sa isang operasyon sa pagpapalit ng kasarian. Gayunpaman, nang pagmasdan niya ang kanyang paligid, natuklasan ni Bong na naglakbay siya sa nakaraan. Ang realisasyon ay naging sanhi ng kanyang pagkabigla at sa kalaunan ay dinala siya pabalik sa palasyo. Kinabukasan ay nagising si Bong at nalaman niya ang kanyang kasalukuyang pagkakakilanlan mula sa isang kasambahay. Lumalabas na nag-time travel siya sa Joseon Dynasty noong taong 1851. Bukod dito ay nasa loob na siya ngayon ng katawan ni Kim So-young, isang maharlika. Ang masama pa nito, natuklasan ni Bong na nakatakdang pakasalan ni So-young ang hari at magiging reyna sa loob ng ilang araw. Ipinaliwanag din ng kasambahay na natagpuan ang kanyang katawan na lumulutang sa lawa matapos mangyari ang hindi pa malaman na aksidente. Sa kabutihang palad ay natagpuan siya ng mga gwardya at dinala pabalik sa palasyo. Nang marinig ito ay naisip ni Bong na ang espiritu nila ni So-young ay nagkapalit at iniisip na ang paraan pabalik sa kanyang panahon ay ang lawa. Hiniling ni Bong sa kasambahay na dalhin siya sa lawa dahil plano niyang tumalon at bumalik sa kasalukuyan. Nakalulungkot sapagkat ang kanyang plano ay hindi nangyari dahil bumagsak lang siya sa basang lupa. Inutusan pala ng Grand Queen ang mga lingkod ng palasyo na tanggalin ang tubig ng lawa upang maiwasan ang sinuman na mahulog muli sa tubig. Si Bong ay nasisiraan ng loob sa mga balita ngunit inaakala pa rin na tubig ang sagot. Kaya naman pilit niyang sinisikap na ilubog ang sarili sa anumang mahahanap niya na mapagkukunan ng tubig. Inilubog niya pa ang kanyang ulo sa isang balde ng tubig na ginagamit sa paglilinis ng mga sahig. Gayunpaman, ang lahat ng kanyang pagsisikap ay walang bisa. Makalipas ang ilang araw ay dumating na ang araw ng kasal. Wala siyang malay sa mga kaugalian ng dinastiya, ngunit sa tulong ng kanyang mga kasambahay ay nagawang makumpleto ang mga kinakailangang seremonya sa kasal. Nang gabing iyon, si Bong na ngayon ay isa ng reyna ay inanyayahan sa silid ng hari upang matulog katabi niya. Si Bong ay natakot sa naisip at nag-alok ng alak sa hari sa pag-asang ito ay makakatulog agad. Mabuti na lang at nakatulog ang hari na ikinagaan ng loob niya. Kinabukasan ay nagising si Bong na may hangover at inalok ng pagkain, gayunpaman, naiinis siya sa lasa ng pagkain kaya siya ay nagpadala ng mensahe sa royal chef na magluto na lang ng ramen. Ang chef ay nalito sa termino na ginamit niya, ngunit sinusubukan na gawin ang dayuhang pagkain batay sa kanyang mga tagubilin. Sinubukan ng chef na lutuin ang pagkain ng maraming beses, ngunit hindi pa rin siya nasisiyahan sa bawat pagtatangka. Ang una ay masyadong malusog, habang ang mga kasunod na pagkain ay walang lasa at maanghang. Sa kalaunan, ang chef ay nagalit at sumuko na hiniling kay Bong na siya mismo ang magluto nito.
Si Bong, na naaalala pa ang kanyang mga diskarte sa pagluluto ay nagpasya na iluto ang noodles, pumasok siya sa royal kitchen at agad na kumuha ng kutsilyo. Ang kanyang kasambahay ay nag-aalala dahil ang reyna ay hindi kailanman nagtangkang magluto mula pa noong bata. Kaya naman inaasahan ng kasambahay, kasama ang iba pang mga katulong, nagagawa lang siya ng kaguluhan sa kusina. Gayunpaman, labis na ikinagulat ng mga tagapaglingkod nang sinimulan na ni Bong ang paghiwa sa mga gulay ng sobrang bilis at tumpak. Hiniwa niya ang lahat ng perpekto at nasa tamang sukat at sa huli ay nakapagluto ng isang perpektong ulam. Dinala ni Bong ang noodles sa kanyang silid at nasiyahan sa pagkain kasama ang kanyang kasambahay na dalaga. Pagbalik sa kusina, nainggit ang chef sa kakayahan ni Bong sa pagluluto ngunit ipinagpalagay na ang pagkain ay mukhang masarap ngunit pangit ang lasa. Upang patunayan ang kanyang teorya, tinikman ng royal chef ang mga natitira sa palayok gayunpaman, sa sandaling matikman niya ito, siya ay namangha sa kung gaano kasarap ito na nahulog pa niya ang kanyang kutsara sa gulat. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, biglang may naisip si Bong. Napagtanto niya na madali niyang mapagtatagumpayan ang maharlikang pamilya gamit ang kanyang mga kasanayan sa pagluluto. Ipinatanggal ng Grand Queen ang tubig sa lawa kaya kung mapapasaya siya ni Bong gamit ang ilang pagkain, baka pumayag siyang lagyan muli ng tubig ang lawa. Agad na bumalik si Bong sa kusina, ngunit iginiit ng nagseselos na royal chef ang kanyang awtoridad at tumanggi siyang suriin ng reyna ang pagkain na inihanda para sa Grand Queen. Nainis si Bong dito at hinamon siya sa isang paligsahan sa bilis ng pagluluto. Ang royal chef sa una ay umatras sa laban ngunit tinanggap ang hamon matapos siyang asarin ni Bong. Isang katulong ang nagpatunog ng bell at doon nagsimula ang paligsahan. Kinuha ng chef ang kanyang kutsilyo at marahas na pinutol ang isang bungkus ng mga gulay. Gayunpaman, ang mga kamay ng reyna ay mas mabilis at mabilis na hiniwa ang ilang mga gulay nang walang kahirap-hirap. Matapos ang ilang minutong pagluluto ay nakahanda na ang ulam ni Bong, at siya ang unang nagpatunog ng bell kaya siya ang nanalo sa paligsahan. Ang royal chef ay naasar dito at nangatwiran na kahit na ang bilis ay mahalaga, ang panlasa ay ang tunay na pagsubok ng husay ng isang chef. Kumpiyansa si Bong na sumang-ayon at hiniling sa Royal Cuisine Inspector na tikman ang dalawang ulam para makita kung alin ang mas masarap. Ang inspector ay nabighani sa lutuin ni Bong at idineklara itong mas masarap na ulam, na nagudyok sa kanya na pangasiwaan ang Royal Kitchen. Ginamit ni Bong ang kanyang bagong nakuhang katayuan sa kanyang kalamangan, habang sinusuri niya ang mga pagkain ng Grand Queen. Natuklasan niya mula sa kanyang mga pagpipilian sa pagkain na ang Grand Queen ay mapili sa pagkain dahil sa kanyang kamakailang pagsakit ng ngipin. Kaya nagpasya si Bong na magluto ng pagkain na may malambot na pagkakayari para sa maharlika. Nagtrabaho kaagad si Bong at nagsimulang gumawa ng lugaw na patatas. Una, nagbuhos siya ng kaunting gatas sa lutuan, at idinagdag ang mga tamang sangkap, habang paminsan-minsan ay tinitikman niya ang timpla saka idinagdag sa palayok ang mga patatas. Pagkatapos nito, ang hapunan ay inihain kasama ang ilang mga bulaklak para sa isang magandang presentasyon. Ikinalulugod ni Bong ang pinal na produkto at inihatid ito mismo sa Grand Queen. Lubha itong nasiyahan sa pagkain ngunit itinatampok nito na hindi perpekto ang ulam dahil malamig itong dumating. Ang pagbabago ng temperatura ay naging dahilan upang mamuo ang perpektong dinurog na patatas kaya bahagyang nabago ang lasa. Isa pa, natapon ang lugaw sa mga gilid ng plato na nakaapekto rin sa pagtatanghal. Kinabahan si Bong nang marinig ito at malungkot na sinimulan ang kanyang paglalakbay pabalik sa palasyo. Habang nasa kanyang karwahe, nag-iisip si Bong ng isang alternatibong paraan ng paghahatid ng pagkain sa Grand Queen, at di nagtagal ay nakaisip siya ng magandang ideya. Nagtahi siya ng tela, at ipinadala sa kanyang kasambahay ang tela kasama ng ilang tagubilin sa mga inhinyero ng Royal. Sa direksyon ni Bong, ang mga inhinyero ay gumawa ng isang espesyal na karwahe sa paghahatid ng pagkain na may maayos na insulasyon sa lahat ng panig gamit ang tela. Samantala, naghanda si Bong ng iba't ibang masasarap na pagkain at ipinahahatid ito sa mga katulong gamit ang bagong disenyong cabinet. Ang Grand Queen ay tumatanggap ng mainit na pagkain at tinatangkilik ito na walang natitira. Sa kalaunan, bumalik ang mga inhinyero kay Bong at inihatid ang mabuting balita dahil napatunayan na matagumpay ang imbensyon. Pagkalipas ng ilang araw, nag-organisa ang hari ng isang malaking piging at nag-imbita ng mga delegado mula sa buong bansa. Sa kasamaang palad, ang mga nagluluto ay nagkasakit sa araw ng piging at ang Royal Kitchen ay kulang sa kawani.
Napansin ito ni Bong at nagpas siyang tumulong, umalis siya sa piging at pumasok sa kusina. Natuklasan niya na ang kusina ay kapos sa mga sangkap, dahil ang mga pinamili na sinadyang ihatid sa araw na iyon ay hindi nakarating. Dahil limitado ang mga mapagkukunan, wala siyang pagpipilian kundi ang maging malikhain. Ang reyna, kasama ang kanyang mga kasambahay ay naghanda ng simple ngunit kakaibang pagkain gamit ang patatas. Si Bong ay nagbalat at pinaikot ang patatas sa paligid ng isang stick saka ito pinirito, na ginawa itong malutong. Ang mga bisita sa una ay hindi nasiyahan nang makita nila ang unang pagkain, dahil inaasahan nila ang isang bagay na mas class para sa isang royal na piging. Gayunpaman, sa sandaling kainin nila ang kakaibang pagkain, ang kanilang mga mata ay kumikislap sa pagsang-ayon habang namamangha sila sa lasa nito. Ang pangalawang iluluto ni Bong ay medyo mas mahirap dahil walang karne sa kusina. Malikhain niyang ginamit ang beans para gumawa ng gulay na burger na may kasamang kamatis sa gilid. Si Bong ay nalulugod sa kanyang imbensyon at pinangalanan itong McDonald Duo, na inspirasyon ng modernong McDonald mismo. Ang pagkain na tulad ng inihanda na burger ay nagustuhan ng lahat habang ninanamnam ng mga bisita ang napakasarap na lutuin. Para sa huling pagkain, gumawa si Bong ng klasikong gelatin na merienda. Nagsulat siya ng mga espesyal na mensahe sa mga jelly stick at tinawag silang fortune jelly, dahil mababasa mo ang iyong kapalaran pagkatapos mo itong kainin. Nagustuhan ng mga bisita ang klasikong gelatin at natutuwa sa pagbabasa ng kani-kanilang kapalaran. Sa kabila ng mga paunang problema, ang piging ay naging matagumpay, salamat sa napakagaling na pagluluto ni Bong. Ang Grand Queen na dumalo rin sa piging, ay humanga sa mga kakayahan niya at sa wakas ay hiniling sa kanya na humingi ng kahilingan. Nang walang pag-aalinlangan, hiniling niya na punuin muli ang lawa. Pinagbigyan ng Grand Queen ang kanyang kahilingan at inutusan ang mga katulong na magsimulang magtrabaho. Nakalulungkot dahil ito ay ika-19 na siglo at walang mga makabago na makina na maaaring makatulong sa gawaing ito. Sa makatuwid, ang mga tagapaglingkod ay maaari lamang maghatid ng tubig ng mano-mano gamit ang mga balde na gawa sa kahoy. Ang proseso ay hindi nakakapaniwalang sobrang bagal dahil ang mga tagapaglingkod ay gumagawa ng mahabang paglalakbay mula sa balon ng bayan hanggang sa lawa. Nainis si Bong dito at mabilis na nakaisip ng bagong paraan. Hiniling niya sa bawat katulong na manatili sa isang lugar at iabot lamang ang balde mula sa isang tao patungo sa isa pa. Ang mga tao ay nalulugod sa sistema dahil ginagawang mas madali at mas mabilis ang trabaho. Ipinagpatuloy nilang lahat ang gawain at matyagang ginagawa ito habang pinangangasiwaan ni Bong ang mahabang proseso. Lumipas ang ilang araw ngunit hindi pa rin napupuno ang lawa, si Bong ay malapit ng mapagod sa paghihintay at nagiging desperado. Sa kabutihang palad, nagsimula ang isang matinding pag-ulan na dahan-dahan ngunit unti-unting pinupuno ang lawa. Tuwang-tuwa si Bong sa pagbabago ng panahon at masaya siyang sumasayaw sa ilalim ng ulan. Pagkalipas ng ilang oras, napuno ang lawa at nagtungo si Bong sa dalampasigan saka isinulat ang kanyang pangalan sa isang bato. Pagkatapos nito, tumalon siya sa lawa at lumubog sa ilalim ng tubig tulad ng nangyari sa simula ng pelikula. Nang magising si Bong, namangha siyang nasa ospital at nakita niya ang isang opisyal na natutulog ilang metro ang layo mula sa kanyang kama. Tahimik niyang sinubukan na makawala ngunit nagising ang opisyal at naganap ang isang mabilis na habulan. Nagawa ni Bong na makatakas sa kanya ngunit may dalawa pang opisyal na nagpakita at na-corner siya. Si Bong na desperado ay tumalon pababa mula sa isang mataas na plataporma, na tinatakasan ang mga lalaki habang siya ay nakikipagkarera sa kalye. Agad siyang nagtungo sa isang pampublikong aklatan at naghanap ng aklat ng kasaysayan. Doon ay nakahanap siya ng libro tungkol sa dinastiyang Joseon at ngumiti, alam niyang naging bahagi na siya ng kasaysayan. Gayunpaman, ang kanyang makaluma na paglalakbay sa kanyang memorya ay mabilis na natigil nang dumating sa silid-aklatan ang mga humahabol na opisyal. Sinubukan muli ni Bong na tumakas ngunit ipinaliwanag ng mga opisyal na hindi sila nagpunta roon upang arestuhin siya, na bago na pala ang kasalukuyan dahil sa time travel niya sa panahon ng Joseon. Ngayon ay hindi na siya hinahabol ng mga pulis at sa halip ay nandoon sila para protektahan siya dahil siya ay isa ng whistleblower na inilantad ang isang mataas na opisyal para sa katiwalian. Nagmamadali na pumunta si Bong sa isang malapit na computer at naghanap sa web upang kumpirmahin ang kanilang mga sinasabi. Di nagtagal, natuklasan niya na nagsasabi sila ng totoo dahil ang kasaysayan at ang kasalukuyang mundo ay talagang nabago.
Nagtatapos ang pelikula kay Bong na nakatayo sa isang kalye habang naghahatid ng positibong mensahe kung paano maaaring makaapekto ng malaki sa hinaharap ang maliit na pagbabago sa nakaraan. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!